Madaming nagtatanong sa comment section kung ano daw ang ibig sabihin ng mga NBA team names. May mga nasagot na tayo sa iba nating trivias, pero pagsamasamahin natin ngayon. Simulan natin sa Eastern Conference team. Next video na lang yung sa West. Game na agad. Unahin na natin ang Detroit Pistons. Pinangalanang Pistons dahil sa Detroit Auto Industry. Pero ang pangalan dati ng franchise ay Fort Wayne Pistons noong 1940s. May company kasi sa Fort Wayne na gumagawa ng pistons para sa sasakyan, ang Zollner Pistons. Doon ginawa yung Pistons na name, pero nung lumipat sila sa Detroit, sakto pa din kasi ang Detroit ay kilala bilang Motor City dahil doon nakabase ang big three car companies, ang Ford, General Motors at Chrysler. So may kinalaman pa din sa Pistons. Ang piston kasi ang isa sa pinaka-importanting part ng makina ng sasakyan. Next, New York Knicks. Ang Knicks ay galing sa salitang Knickerbockers. Tawag sa mga unang Dutch settlers ng New York noong 1600s. Suot nila yung knee-length pants na tinatawag na Knickerbockers. Kaya ang unang pangalan ng team sa NBA ay New York Knickerbockers. Pinaiksi lang nila kaya naging Knicks. So ang Knicks ay hindi tungkol sa basketball skills kundi tribute sa history at pinagmulan ng New York City. Old school name para sa old school city. Sunod, Boston Celtics. Ang Celtics ay tumutukoy sa Celtic people o mga sinaunang tao sa Ireland at UK. Maraming Irish immigrants ang nanirahan sa Boston noong late 1800s at early 1900s. Kaya pinili ng team ang pangalan na Celtics para i-celebrate ang culture at pride ng Irish-American community sa lungsod. Si St. Patrick ay patron saint ng Ireland. Kaya kung mapapansin mo, pag nagse-celebrate ng St. Patrick Day sa kanila o lalo na yung mga Irish, parang Boston Celtics Day din eh. Next, Brooklyn Nets. Ang Nets ay wala namang historical meaning, naastigan lang sila. Tsaka para mag-rhyme sa ibang team sa New York dahil sa baseball may New York Mets, sa football may New York Jets. Kaya sa basketball, naisip nila yung Nets. So, di ba? Mets, Jets, Nets, Bars. Ito naman, Milwaukee Bucks. Ang Bucks ay lalaking deer. Ginamit nila yon dahil yon ay simbolo ng speed, agility at strength. Swak din sa Wisconsin kung nasaan ang Milwaukee dahil maraming deer sa lugar na yon o yung mga white-tailed deer. Tsaka may mga teams na nagpapakontest ng team name. Isa yung Milwaukee doon at yung Bucks ang nanalo o napili. Next, Charlotte Hornets. Sa history, ang Charlotte ay may dating Revolutionary War nickname na Hornets Nest of Rebellion dahil matindi ang depensa ng mga locals. At ang Hornets ay isang uri ng insekto at part ng wasp family. Kaya nagustuhan ng mga fans yung Hornets bilang team name. Kahit nung ginamit ng team yung Bobcats, nanawagan pa din silang ibalik ang Hornets na name o yung panawagan nilang Bring Back the Buzz. Sunod, Philadelphia 76ers. Ito nabanggit ko na din. Kung dito sa atin ay may Independence Day na June 12, sa US may sineselebrate din every 4th of July, ang July 4, 1776. Ang Declaration of Independence na nangyari o finormalize sa Philadelphia. Isang malaking parte ng kasaysayan ng Amerika. Doon nang galing yung 76 ng 76ers na minsan Sixers na lang para maiksi. Washington Wizards. Dati silang Bullets pero pinalitan ng pangalan noong 1997 dahil negative ang dating ng Bullets. Feeling nila nagre-represent yon ng violence. Pinili ang Wizard para mas family-friendly at para i-represent ang magic at excitement sa laro. So walang malalim na dahilan yung Wizards, gusto lang talaga nila palitan yung Bullets. Chicago Bulls. Napili ang Bulls dahil sa Chicago meat packing at livestock industry noong early 1900s. Sikat ang lungsod sa slaughterhouses at stockyards, lalo na sa baka. Ang bull ay simbolo ng lakas, tapang at dominance. Perfect fit sa image ng Chicago bilang tough, blue-collar city. Isa pang dahilan, gusto ng owner ng one-syllable name para bumagay sa ibang teams na nasa Chicago like Chicago Bears at Chicago Cubs. Next, Indiana Pacers. Ang Pacers naman ay mula sa salitang pace na ang ibig sabihin ay bilis o takbo. Ang Pacer ay ang nagbibigay o nagsiset ng bilis. Indiana ang tahanan ng Indianapolis 500 o Indy 500, isa sa pinakasikat na car races sa mundo. Ang pace car ang kotse na nagsiset ng bilis sa simula ng karera. Pwede rin tumukoy sa harness racing horses na Pacers, popular din sa Indiana noon. Kaya naisip nila ang Pacers para maging pangalan ng kanilang basketball team. Sunod, Cleveland Cavaliers.
Yung pangalang Cavaliers ay nanalo din sa fan contest noong 1970. Ang Cavalier ay tumutukoy sa medieval soldiers o knights na kilala sa tapang, honor at loyalty. Pinili ang pangalan para i-represent ang fighting spirit ng Cleveland. Hindi sumusuko, palaban, at handang lumaban hanggang dulo. At next, Toronto Raptors. Pinangalan ng Raptors noong 1995 matapos ang fan naming contest. Panahon ito na sobrang sikat ang movie na Jurassic Park, kaya patok ang dinosaur team. Ang Raptor ay common informal name ng Velociraptor, isang small to medium-sized dinosaur na nabuhay noong late Cretaceous period. Atlanta Hawks. Originally ang team ay St. Louis Hawks bago lumipat sa Atlanta noong 1968. Ang hawk ay isang predator bird na may malakas na galamay at tuka. Pinanatili nila ang pangalang Hawks dahil simbolo ito ng speed, vision at agility, swak sa mabilis at matalas na laro sa basketball. Orlando Magic. Again, ang Magic ay nanggaling sa isang fan naming contest. Kaya swak ang Magic dahil Orlando ang theme park capital ng mundo. Kasama na ang Walt Disney World at Magic Kingdom na nagre-reflect sa magical atmosphere ng city. At plus, Miami Heat. Pinangalan ng Heat noong 1988 matapos ang, again, fan naming contest bago magsimula ang franchise. Pinili ang Heat dahil intense ang tunog, swak sa mainit na klima ng Miami. Oo nga naman, pag mainit nga naman ang klima, swak ang Heat. At nagre-reflect ng passion at energy ng team sa laro. Ilan sa mga pinagpipilian ay ang Sharks or Vice, pero mas pinili ang Heat. Astig naman eh. Kesa naman ng aangas nyo tapos ang pangalan ng team nyo, Chicken Templados. De, joke lang. So yun, para sa'yo, ano ang pinaka-astig na team name? Comment mo naman sa baba at baka naman i-share mo pa to. Paki-subscribe natin ang ating channel para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.